Ang sarap pagmasdan. Oh, ng mga basura sa Baywalk, mga kababayan. Nakakamiss ang mga matatamis na mga basura sa ating mga mata. What a beautiful view para sa mga dilawan, mga kababayan. Ang basurang pinaghirapan nilang ipunin, mga kababayan, namimiss na ng mga dilawan. Kaya naman, mga kababayan, matapos itong pagandahin ni dating Pangulong Duterte, matapos ayusin yung dating dagat ng basura, naging Malaburakay, mga kababayan, presenting the Dolomite Beach, na masakit sa kanilang matang tingnan, mga kababayan. Eyesore para sa kanila ito. Hindi nila matanggap na mayroong ganitong proyekto ang ating dating Pangulo. Ngayon, mga kababayan, kanila itong iimbestigahan at pangungunahan yan ni Kokey, mga kababayan. Okay ka ba, Kokey? At anila, posible daw mayroong managot dito, mga kababayan. Magkakaroon ng case build-up para ang mga nasa likod ng Dolomite Beach na ito, na ang sabi nila, mga kababayan, mayroong anomalya, ay mananagot sa batas. At sino ba ang nasa likod dito? Ang mga Duterte, mga kababayan. Posible na itong ikakulong kapag makitaan sila ng anomalya, mga kababayan, ayon kay Kokey. Itong demonyong nag-anyong alien, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha. Ikakasa na ulit ang mga pagdinig sa Dolomite Beach projects. Another kabangagan ng Marcos administration, mga kababayan. Di ba mga tuta yan nila? Kaya masasabi natin, mga kababayan, na ito ipinalit kitang maluslos. Bulok din yan, mga kababayan, dahil pinayagan niya eh. Pinayagan niya naman itong mga circus, mga kababayan, para gipitin ang mga Duterte. Itong si Kokey, akala natin nasipa nito, mga kababayan. Ni-retain ni Bonji D. Kaya wala kayong aasahan dyan. Tutak yan, mga kababayan, yung bagong speaker na yan. Dahil kung ano ang naratiba ng mga bangag at mga tambalustos, mga kababayan, pinagpapatuloy lang niya. Ito, mga kababayan, investigasyon sa Dolomite Beach. Naku, makitaan doon nila ng anomalya. Siguradong may mapukulong daw, mga kababayan. Sa Manila Bay. Sa pagkakataon nito, mismong si dating... Siguro, pag uwi ni Tatay Digong, if ever makauwi na, mga kababayan, mayroong malaking kasong haharapin niya naman dito dahil sa Dolomite Beach. DENR Secretary Okay Roy ka lang, Simato, okay? ang unang ipatatawag sa Kongreso. Ayan. Yan ang Agenda Weekend Report. Ipapatawag na si Roy Simato, mga kababayan. Wala na rin lusot si dating DENR Secretary. Walang lusot? Walang lusot. Ay, nako. Tapos, ang nakakatawa, yung mga bangag, mga kababayan, nakakatawa. Sinisi nila, mga kababayan, yung Dolomite Beach sa baha na naman sa Cebu. Dahil kumuha daw, mga kababayan, ng Dolomite doon sa Alcoy, mga kababayan, Cebu City. Doon daw kumuha ng Dolomite. Nasira daw ang kabundukan. Na dati pa naman yung kinukunan ng Dolomite, mga kababayan. Ina-export all over the world. Tapos, hindi naman doon ang baha sa Alcoy. Malayo, mga kababayan. Diyos ko, Lord. And then, matagal na yung gawain, mga kababayan, at ina-export and all over the world. Hindi lang yung Manila Bay ang kumuha dyan. Ito mga animal talaga, mga kababayan. Lahat na lang kasalanan ng mga Duterte. Ito ngayon, mga kababayan, nila ito ngayon, ha. Pinapalaki nila ang balitang ito dahil mayroong paparating na super typhoon, mga kababayan. Sana nga nandili pa rin at bubungan natin. Lord, please. Wag lang. Dahil, mga kababayan, isisisi nila sa Dolomite Beach ang pagbaha ngayong paparating na bagyo na matatamaan tayo. Ay Roy Simato sa itinakasang investigasyon sa Manila Bay Dolomite Beach Project. We would want to announce that in the... Okay ka lang, Kokey. Si Kokey, mga kababayan, Wala bang part 2 sa iyong teleserye? future hearings, former Secretary Roy Simato. Sige! Ipakpo mo yan sa krus si Simato. Pag maanis yan, military yan, mga kababayan. Manda ka, Kokey. Will be invited to the... Uy! Okay, invite mo rin si Pacquiao dahil maraming alam si Pacquiao, mga kababayan. Katulad na lang yung makina, mga kababayan, sa ilalim ng Dolomite. Mayroon pa daw makina dyan, mga kababayan, na nakabaon. Hahanapin niya ni Pacquiao. To the Dolomite Beach Itong demonyo, mga kababayan, patango-tango. proceedings of the House Committee on sige. Public Accounts. Tingin ko,
siya ho yung pinaka maiging personalidad na pwede yung Alam niyo ba mga kababayan na whether or not lagyan ng Dolomite mga kababayan, gawing Dolomite Beach yan o hindi. Yan naman talaga ang plano. Dati pa, na i-rehabilitate yan. Yung original nga yan mga kababayan, tambakan lang yan ng yung buhangin na ordinaryo, itim. Sabi ni dating Pangulong Duterte, pare-pareho lang naman ang gastos mga kababayan kung itim o puti. Puti na lang para parang Boracay. Hanggang ngayon mga kababayan, hindi sila makamove on na naging tourist spot mga kababayan ang Dolomite na minsang puno ng basura. Itong Manila Bay, masangsang ang amoy. Ngayon mga kababayan, puno na ng wildlife. May mga crabs na mga kababayan, mayroon ng mga ibon, mga fish, sumigla. Dati mga kababayan, patay na yan ha. Dagat na yan, basura. Puno ng basura. paliwanag. Bakit po nagkaroon ng proyektong ito? Bakit? Ang sagot ni Tatay Digong, you have all the chance to do it, pero hindi nyo ginawa. Dahil hindi nyo kaya. Bakit nagkaroon ng line item sa budget po ito? Grabe! Grabe pati line item, Ito mga kababayan, kailan ba puputok ang mukha nito, Halos hindi na makahinga mga kababayan dahil wala nang lieg din, Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Okay ka ba, okay? Party List Representative Terry Ridon, sisimulan na muli Nasibak pala yan mga kababayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ano yan? Kabataan Party List. Yan ang mga kalabalahibo ni Raulul Manuel mga kababayan at ni Kulot mga kababayan. Yan, pareho sila ng Party List. Sinibak yan ni Tatay Digong dahil lustay ng lustay. Travel ng travel abroad mga kababayan. 7 travels in abroad in a year. Scholar tapos nagre-represent sa mga mahihirap. Kurakot din yan. For sure mga kababayan. Bakit sinibak yan ni Tatay Digong? ang investigasyon sa naturang 398 million peso project sa Manila Bay. Paliwanag ni Ridon, nais nilang imbestigahan. Nais nilang ibalik ang basura. Sige, pwede nyo naman isuggest yan. Isuggest nyo kabangag, hayaan na lang yan. Pabulok yung wag nang linisin. Wag nang linisin, pabalikin ng basura. Tingnan natin kung sinong mapapasama. Anyway, pagdating ni Sara, lilinisin na naman yan. Kung paano ito napondohan kahit wala ito sa Manila Bay Sustainable Master Plan. Hindi nga kami nagtanong paano napondohan yung mga ayuda ninyong trillion. Lord. Ito mga kababayan, 398 million. Tapos, tingnan nyo ang return mga kababayan. Naging tourist spots. Spot lang pala dahil isa. And then, mga kababayan, sumigla ang negosyo dyan malapit sa Dolomite At Beach. hindi tumatalimaan Pati mga hotel. sa Supreme Court continuing mandamus. Wrong po yung investigasyon. No? Una, yung question mo ng necessity, yan po yung focus ng first hearing. Tingnan nyo mga kababayan, ang mga kurakutan, bumungad na sa ating harapan mga kababayan. Kulang na lang, batukan tayo ng mga corruption. Mga blood control. And then, ito mga kababayan, ang issue pa rin, Dolomite. Paano napunduhan ang Dolomite? Ang mga buwisit, mga kababayan talaga. Question of necessity, kailangan mo nating malaman kung papanindigan ba Yan, gastos mo rin doon, dyan, mga kababayan, sa iimbestiga sa Dolomite. Millions yan, mga kababayan. Yung pagpapatawag ng resource person, pakain, pasahod. Millions yan. Ibigay mo na lang dyan sa masasalanta ngayon ng bagyo. Tumahimik na kayo, wag na kayo magpaimbestiga ng walang kwenta. Malamang mga kababayan yung investigasyon nila, mga quadcom, ganyan, tricom. Multi-million na ang gastos niyan mga kababayan. Mas malaki pa yung gastos kaysa sa Dolomite ng project mismo. yung current DNR leadership, ito pong proyektong ito. Tapos nagagalit sila mga kababayan sige, ibalik natin basura. Sabi nila, hindi naman ganyan. Wag na naman gawin ganyanin. Sa termino ni Simatu, inaaprubahan, isinagawa at natapos ang Manila Bay Dolomite Beach Project. Si Simato mga kababayan, very good yan. Pati Boracay, nilinis. Diba, puno na yun ng so, doon pala, tinatapon sa dagat mga kababayan yung mga galing sa Inidoro. Wala pala silang Puso Negro mga kababayan, direkta doon. Yak! Pasalamat tayo kay Simato. Tapos ngayon mga kababayan, ikukulong nila. Una na itong umani ng kritisismo, pero dinepensahan ng pamahalaan na parte umano ng inisyatibong linisin at buhayin ang Manila Bay. Lumutang din ang argumento noon kung ano ang mas pipiliin ng tao na makita sa Manila Bay, basura o Dolomite. Yan mga kababayan, nasaktan sila dyan. Dahil gusto nila basura Mas pipiliin nilang basura bumalik mga kababayan kaysa magtitake ng credit si Tatay Digong.
Ikaw basura, bumalik ka doon. Pumunta ka doon. Baka mapagkamalang ka, Shockboy. Meron silang self-righteous Wow, self-righteous. Ikaw ang self-righteous. indignation dito sa bagay po na ito. Anong pipiliin mo? Basura, dolomite? Pero hapon naglatag tayo ng mga larawan sa Manila Bay. Naglatag ng larawan. Tingnan mong larawan. Tingnan mong itsura ng Manila Bay dati. 2018, 2020, Ibang ba to? 2021, 2023. Never naging malinis yan, mga kababayan. Lahat po ng panahon na yon, meron pong basura sa Manila Bay. Ibig sabihin, whether may Dolomite Beach o wala. Patango-tango din, mga kababayan. Tingnan nyo ngayon ang kaibahan. Dati walang namamasyal dyan dahil mabaho. Ngayon, puno na mga kababayan, turista. Kasi 2018, wala pa naman nun eh. May basura po. Ikaw ang basura kung pupunta ka dun. Bukod sa DENR, iimbitahan din doon ng komite ang mga opisyal ng iba pang mga ahensya gaya Sige, go! ng DBM, DPWH at MMDA. Ayun, mga kababayan. Isang aksayan na naman, aksayan na naman ito. Nakatagal na magsimula ang pagdinig sa November. Ito, mga kababayan, hindi magtatagal. Kukulamin ito, mga kababayan ba, ng mga nabubwisit na sa kanya. Ito si Kokey. Malaki na ang pisngi, malaki na ang tiyan. Wala nang liig, mga kababayan. Baka, lalala pa yung sitwasyon mo, Kokey. COVID-19. Tingnan nyo! Tingnan nyo! Skulon! Ano ba to? Nuno sa punso ba to? Kulang na lang, mga kababayan, na meron yung parang, maliit na burol. Charot chocolate hills. Ang liit pa, mga kababayan, tingnan nyo. Uy, unano. Sakaling hindi sumipot si Nanghimik ka. Simatu, mapipilitan daw ang komite na isabpina ang Sa pina pa. Contempt na yan. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Ay, Well, nakong ako po'y, kabulukan. nagulantang ng aking pagkagising. Ang unang-unang nakita ko sa aking cellphone Anong ay nakita ang mo, balita Roque? na sang-ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla. Oo, yung warrant of arrest, mga kababayan. Nakakalito, no? Dahil, nilalaro na naman tayo sa mga kababayan. Mind games na naman tayo ng mga bangag. Sabi ng ICC, wala pa daw. Tapos sabi ni Boyeng, meron. Most probably meron yan, mga kababayan. Alam na natin sila Playing mind games yan, mga kababayan, pero hindi tayo sasakay. Bangag is bangag. Ay nag-issue na raw ng warrant of arrest ang ICC. Siyempre, ang nasa isipan ng marami, kung nakuha nilang kinidnap si Tatay Digong papunta rito, kikidnapin ba nila uli si Senator Bato papunta rito? Malamang. Well, bago tayo pumunta ron, merong issue. Dapat ba natin paniwalaan si Ombudsman Remulla na meron ng warrant of arrest, gayong wala pa namang balitang ganyan sa webpage ng ICC at sabi nga ng tagapagsalita ng ICC. Kagaya ng dati, wala naman, di ba? Hindi nila inilabas, mga kababayan, dahil nakipagsabuatan talaga yung ICC kay bangag, mga kababayan. Gusto nilang bulagain. Bulaga! Later on, tsaka pa nila ilalagay kapag nahuli na. Ang tanging official source of information ay ang webpage ng ICC. At sinabi rin ng kapatid ni Ombudsman Remulla na si Secretary Remulla ng DILG na wala rin silang notice, no, na nasa red notice list na ng Interpol si Senator Bato. Well, unang-una po, sa tingin ko po, kinakailangan paniwalaan ang sinabi ni Secretary Remulla. Bakit? Well, naranasan na po natin yan sa kaso. Ano kaya purpose si Boyeng, mga kababayan? No? Papansin siguro, no? Diba, alam naman natin, kagaya ni Torre, papansin siya, mga kababayan. Gusto siya mauna sa balita para siya ang i-interviewin. Ito talagang bagoong Pilipinas, mga kababayan. No? Puro mga epal. Nagsisisihan. Habang ako po ay wala na sa Pilipinas, tinanong po ako ni Executive Secretary Medialdea noong mga panahon na sila ay nasa Hong Kong. Hari, sa tingin mo ba, meron na bang warrant of arrest ang ICC labang kita? Sabi mo wala, Hari. Roque, naniwala kami, ha? Sinabi pa namin fake news. Digong, ang sinagot ko, well, check ko muna, yes. So pinuntahan ko webpage ng ICC, walang balita. Tinignan ko ang... Pero matagal na natin alam, mga kababayan, na mayroon talagang plano. Matagal na nilang pinagplanuhan, mga kababayan, dahil sa tingin nyo, yung pagpapadala kay Kibuloy ng mga staff, mga kababayan, libo-libo, para lang kay Kibuloy yun. Hindi nila pinaalis, mga kababayan, after nahuli si Kibuloy. Andun lang yung majority ng mga staff na yon. Dahil alam na nila, mga kababayan, nag-usap na sila sa ICC siguro na uhuluhin natin itong si Duterte. Hindi na umalis, mga kababayan
And then, yung araw na huhulihin ng mga kababayan, andun sila sa airport, Davao Airport. Natiktikan ni Tatay Digong mga kababayan na hindi na lang sa Davao Airport dahil kapag sa Davao Airport mga kababayan, talagang lulusibin sila ng mga Davaoenyo. Malamang sa malamang mayroong dadanak ang dugo mga kababayan. Pati yung dugo ng mga inosente. Mas pinili na ni Digong doon sa Maynila. Interpol, walang red notice alert kay Tatay Digong. Kasi Itatago nila. Po yan. Tinawagan ko pa ang mga estudyante ko na nasa DFA para ipatanong kung merong notice na nakuha ang embahada Baka Roque, sa warrant baka of arrest na in-issue o kung merong ang na-issue warrant ang of arrest, loyalty nila wala sa'yo. wala. Oh. So matapos ko ma-check sa webpage ng ICC, sa webpage ng Interpol, at doon sa mga taga-Philippine Embassy na wala pang warrant of arrest sa kanilang pagkakaalam, ang sabi ko kay ES, sa tingin ko wala pa kasi ito yung mga tinawagan ko, chinek ko, at wala namang kahit sino sa mga tinawagan ko para magsinungaling sa akin. Pero anong katotohanan? Meron na pala talagang warrant. Meron. Oh, matagal at ang na. patakaran ng ICC, bagamat ang ICC webpage ang tanging source of information na opisyal sa mga pangyayari sa ICC, pag nagkaroon ng issuance of warrant of arrest, initially, sinisekreto yan. Ito nga ay para hindi makatakas ang isang akusado at mahuli agad. At kaya ko po pinagsisisihan at sinabi ko na parang wala pang warrant of arrest, eh yun nga po. Naniwala kami Dahil nagkaroon ng Naniwala kami sa'yo. sa Hong Kong na wala pang warrant of arrest, si Tatay Digong nagaling sa ICC, baka lokal na warrant of arrest pa lang, eh po pwedeng harapin ni Tatay Digong yan sa Pilipinas. Pero kung siguro ang sinabi ko is yung patakaran ng ICC na talagang sinisekreto muna ang issuance of warrant of arrest para mahuli yung akusado, eh baka mamaya napigilan ng pag-uwi ni Tatay Digong, no? Dahil alam natin na kapag talagang may warrant of arrest, eh talaga namang ang mga Marcos administration ay makipagtulungan para isurrender siya. At in fairness to Secretary Remulla, Ombudsman Remulla, kung si Marcos Jr. Marcos na yun, na nagsasabing hindi makipagtulungan sa ICC pero nakipagtulungan, itong si Secretary Remulla consistent makikipagtulungan. Kasi kapag sinabi ng Interpol daw ay kinakailangan magtulungan, makikipagtulungan. Pero katotohanan nga, wala pang red notice alert kay Tatay Digong ang Interpol at ang nangyari lamang ay nagkaroon ng request ang Pilipinas mismo sa buong daigdig na ng tulong para nga mahuli si Tatay Digong na noong mga panahon na yon ay nasa. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Pangalawang tanong, makikidnap pa muli nila si Senator Bato gaya ng nakidnap nila si Tatay Digong? Malamang. Bakit uli kidnapping ang tawag natin dyan? Kasi meron pong proseso na nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute na kinakailangan. Tapos mga kababay, pati si Bongo din daw, no? Oh, binabalak nila mga kababay isunod. Padala sa dahig, idaan mo sa loob ng hukuman para sa dalawang bagay. Unang-una, para mag-garansya ang karapatang pantao ng nasasakdal bago ipadala sa dahig. Pangalawa, para masiguro nga na dapat siyang i-extradite sa ICC dahil ang ICC ay merong jurisdiction. Dahil hindi po nagawa yan, ang sinasabi natin, kidnapping. Kasi hindi nasunod mismo yung sinasabi o nakasaad sa Rome Statute. At bukod pa dyan, nung panahon na siya'y inaresto, kapag matanda daw, kung matanda, kidnapping pa rin ba? O old napping? Na hindi siya pinakitaan ng warrant of arrest. Now, ang tanong, pwede bang maulit muli yan? Well, ang sagot, pwede. Kasi nakita natin na sa larangan ng politika, habang nandiyan ang Marcos Jr., kahit tama o mali, gagawin nila. At tignan mo naman ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat ako, sa tingin ko, nung mga panahon na yun na imposibleng maisakay si Tatay Digong sa eroplano papunta ng ICC kasi nga, ihaharap muna siya sa lokal na hukuman. At kung babasahin niyo yung aking mga posts at saka mga spokes hours ko ng mga panahon na yun, talagang kampante ako na maski totoo yung paghuhuli ng warrant of arrest ng ICC, kinakailangan iharap muna siya sa RTC. Hindi ko akalaing napakakapal at napaka-brazen ang pagbaliwala ng batas ng Marcos. Grabe, no? So, ang sagot, yung yung mga judges, mga kababayan, na nagbaluktot, nagbend ng law, dapat panagutin din yan, mga kababayan. Panagutin din yan. Pwede. Pero, kasing dali ba nilang makidnap si Bato de la Rosa ngayon, gaya ng ginawa nila kay Tatay Mayroong pinalabas ang Supreme Court Kung sa tingin ko, hindi na. Pinagtibay ng Supreme Court, mga kababayan. Kasi nga, nung panahon ni Tatay Digong, una-una, hindi inasahan na meron talagang warrant of arrest ang ICC. Pangalawa, hindi inasahan na maski meron na warrant of arrest,
hindi ihaharap sa lukad na hukuman. In other words, hindi inaasahan na kidnapin si Tatay Digong. Binigyan pa rin natin ng benefit of the doubt ang Marcos administration na susunod sila. Pero ang plano may plano na yung mga makakapal ang labi, mga kababayan, sila Conti. Ang sabi nila, hindi rin daw applicable yung sa Supreme Court. Dahil ang nakasaad doon, mga kababayan, extradition daw. Hindi naman daw extradition ito dahil hindi daw country ang ICC. Kaya susundin pa rin daw, mga kababayan, yung sinabi na pwede daw surrender. Not extradition, kundi isurrender mismo. Sabi ni makapal ang labi, mga kababayan, Conti. Kung statute at sa batas Pilipinas. Pero bakit ngayon sinasabi ko mas mahihirapan siya? Well, una-una po, naglabas po ng bagong rules on extradition ang Korte Suprema. Ang problema nito, mga kababayan, kapag maglabas laban kay VP Sara mismo, and then, di ba, sinasali nila si Sara, mga kababayan? Tapos nagpupunta si Sara doon sa Netherlands, mga kababayan. Paano na yan? Walang kahirap-hirap sinabangag, mga kababayan. Huhulihin ora mismo si VP Sara doon sa Netherlands. Na naglilinaw na walang warrant of arrest na galing sa isang dayuhang hukuman na po pwedeng ma-execute na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. Now, dun sa isa kong broadcast, ang sinasabi ko, itong bagong rules on extradition, bagamat ang tawag ay bago, ito ay inuulit lamang ang provision. Oo nga, no? Wala namang bago doon, sabi ni Boying. May bago daw. Wala namang bago, mga kababayan. Nagbibigay ng proseso kung paano nga ipapatupad ang request for extradition ng isang Pilipino pursuant sa request ng isang dayuhang bansa. Nakasaad sa request na yun. Bakit itong Supreme Court wala pa rin nilalabas na decision dyan? Naglabas sila ng ngayon, mga kababayan. Anong proper. So, yan lang din ang question ng kampo ni Tatay Digong, mga kababayan, na yan ang dapat sundin. Bakit hindi sila naglabas ng desisyon doon sa kaso na isinampay ng kampo ni Tatay Digong? Nakasaad ngayon sa rules na nakasaad din doon sa batas na binaliwala nga ni Marcos Jr. pagdating sa kaso ni PRRD na tanging Pilipinong hukuman lamang ang pwedeng magbigay bisa sa isang warrant of arrest na in-issue ng isang dayuhang hukuman. At sa proseso, pinalakas pa ng Korte Suprema ang karapatan ng nasasaktan. Dahil unang-una, entitled siya magkaroon ng bail habang dinidinig ang extradition case. Sa case law po ng natin, yung mga extradition gaya kay Mark Jimenez, hindi po binibigyan niya ng kadayaan na mag-bail. Pangalawa, hindi po pwede ma-extradite hanggang hindi pinalang desisyon ng hukuman. Ibig sabihin, hindi lang RTC. Kinakailangan maging Supreme pinalang Court. desisyon, ibig sabihin matapos ang apila sa Court of Appeals at sa Supreme Court. Yung proseso po ng extradition bago itong bagong rules, pag nag-rule na ang RTC, dire-diretso ka na sa airport. Hindi na kinakailangan daling pa o dinggin pa ang bagay nito for appeal sa CA at saka sa Supreme Court. So, hindi po ibig sabihin na palibasa may batas na nagsasabi kung anong proseso na nabaliwala yung bagong rules. Kasi, number one, ito ay malinaw na pagpapaalala sa lahat, sa mga abogado, sa mga hukom, sa ehekutibo, sa kongreso, na hindi po pwedeng bigyan ng bisa ang warrant of arrest ng isang dayuhang hukuman na hindi pinatutupad ng isang korting Pilipino. Talaga. Alam nyo, one of the Bakit itong Supreme Court nakapaglabas sila ng ganyang mga mga kababayan bagong guidelines daw di umano. Whereas yan naman talaga. Tapos paano na yung ni-request si Tatay Digong na mali yung ginawa sa kanya, mga kababayan, ng mga bangag. Tiway na lang. the court is also to educate. So sa tingin ko, kaya siya nag-issue ng ganitong rules, maski meron namang batas which says substantially the same thing, is dahil nga this is pursuant sa function ng Korte Suprema to educate the public, the bar, officials of the Republic of Mga bobo mga bobo At talaga, syempre, mga kababayan, lalong-lalo na sila Boying. Grabing pambebend ang law. Yan ang mga kababayan, bending the law. Yung gaya na sinabi ko, pinalakas pa at binigyan pa ng karapatan ang mga nais ma-extradite dahil nga binigyan siya ng unang-una guarantee na talaga hindi po pwedeng ma-extradite kung walang order sa lokal na hukuman. Dapat may bail, pwedeng mag-bail habang dinidinig ang kaso at saka kinakailangan matapos muna maging pinalang desisyon. Ibig sabihin, tapos na ang apila hanggang Korte Suprema. So mas mahirap ngayon kung gagalaw ang administrasyon para kidnapin si Senator De La Rosa at ipadala sa dahig. Kasi nga po, ginawa na itong new rules para ma-educate ang gobyerno. Ang mga bobo. Marcos lang naman, mga kababayan, grupo ni Marcos ang mga bobo dyan.
anong tamang proseso kung susunod sila sa mandamiento de arresto na inisyu ng Mandamiento. isang dayuhang hukuman. Tanong, applicable Hindi pa namin nakakalimutan kung sino nag-aresto sa kanya, senatore, mga kababayan, ng jablong yun. Dapat, yun mga kababayan, ihawin ng kaso. Bakbakan natin ng kaso. ba itong bagong rules na ito sa ICC hindi naman estadong ICC? Sagot, opo. Bakit? Kasi sa ngayon po, wala naman pong ibang hukuman na tayo pumapayag na sila ang maglitis ng kaso bukod sa ating lokal na mga hukuman. Tanging ICC lang po tayong pumayag. Ang tawag po dyan, the principle of auto-limitation. Na kapag tayo pumayag na isurrender ang soberenya, kasalanan natin yan kung dayuhan ang maghuhusga. Pero natapos na po yung panahon na yun. Natapos na po yung pagpayag natin na litisin ng ICC mga kaso na nangyayari sa Pilipinas noong isang taon matapos nating i-deposito ang instrument of ratification natin. Kaya nga po sinasabi ko na mali yung desisyon ng pre-trial chamber na sinasabi. Pero sinasabi nila mga kababayan umpisa na kami ng investigasyon bago pa lang daw mga kababayan nagbitiw. Na may jurisdiction na Ay, nako, grabe. hukuman dahil nga daw Kakampon, no? sakop doon sa isang taon. Itong ICC, yung mga kababayan, preliminary examination, kakampon internal ng mga procedure demonyo. Na hindi naman na-involve ang hukuman at yan ay doon lang sa opisina ng prosecution. Ang kauna-unang pagkakataon na na-involve ang hukuman ay kapag humingi ng abiso para magtuloy sa preliminary examination ang prosecution. O paano yung issue na hindi naman siya estado? Well, sa tingin ko po, hindi na binanggit ng Korte Suprema ang ICC kasi hindi na nga tayo miyembro. So parang hindi na siya magmamatter. Pero it is still applicable by way of analogy now kasi ang mensahe ng hukuman, walang mandamiento de aresto na mapapatupad kung hindi ito nanggaling sa lokal na hukuman. Dahil kapag tayo, ang Pulis Pilipino, ay nagpatupad ng mandamiento de aresto na inisyu ng isang dayuhang hukuman, Pwede yang magamit mga kababayan. Hindi yan bago Existing yan. Nilinaw lang nila mga kababayan. Pwede yang magamit para makasuhan yung mga nag-aresto kay Tatay wala pong Digong. legal na basihan yan. Yan ay paglabag Mandayang mga jablong yan. bilang isang malayang bansa, paglabag po sa jurisdiction ng Pilipinas. So sa tingin ko po, it does not matter na ito ay rules for extradition kasi kung titignan mo rin yung Article 59 ng Rome Statute, yung remedy ng akusado na humarap sa lokal na hukuman ay para sa purpose ng extradition. So yung provision mismo ng ICC na nagsasabi na dapat dalhin muna yan sa isang lokal na hukuman ay dahil dapat masunod ang proseso ng extradition sa bansa kung saan manggagaling ang akusado. Ibig sabihin, dapat sundin yung proseso ng extradition sa Pilipinas. At ano yung batas na yon? PD 1169 at yung new rules on extradition. New rules So in pinababayaan extradition. na ng Rome Statute mismo ng ICC na ang proseso pag-extradite ay sang-ayon sa lokal na batas at proseso ng Pilipinas. So unless gagamitan na naman nila ng dahas si Gagamitan na naman Senator talaga. Bato de la Rosa at isasakay nilang sapilitan sa isang pribadong eroplano na naman, mahihirapan na po sila. Pangalawa, meron pa mga petisyon na nakabinbin. Kawawa si Bato mga kababayan, no? Pero ang sabi ni Bato na daw mga kababayan, kung talagang ipipilit na arestuhin siya, parang iisipin na lang niya mga kababayan na para din yan kay Tatay Digong para may kasama si Tatay Digong doon mga kababayan. Pero gayon pa man, mali mga kababayan. What is wrong is wrong. Itong mga bangag talaga mahilig talaga ito sa kababuyan ng Sa bangag. Korte Suprema para mapigil nga ang pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Bagaman siya po'y nadala na, Dahag. hindi po ibig sabihin na palibasa mutin academic na dahil nandito tayo sa Hague ay hindi na po magdidesisyon ng Korte Suprema. Isang exception po kung sa nagdidesisyon ng Korte Suprema sa isang kaso na mutin academic na ay kung ito po ay of transcendental importance. At sa tingin ko yung issue na kung kailan po pwede pang magkaroon ng jurisdiction ng ICC sa kabila ng tayo nagbitiw na sa pagiging miyembro ay isang issue involving transcendental importance kasi nga po the ICC's jurisdiction is an exception to the general rule na tanging batas Pilipinas lamang ang ipatutupad at po pwede lang ipatupad ang batas Pilipinas ng mga lokal na hukuman. So sa tingin ko po magdidesisyon ng Korte Suprema at Bakit hindi pa nagdesisyon kay Tatay Digong? Wala pa mga kababayan. kung pulong doon. So hindi ako po pwede magsabi kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema. But at the back of my mind, meron akong suspecha. Sabihin na lang natin,
na itong mga pangyayari na nagkaroon ng warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, ito po isang dahilan para po madesisyonan sa lalong mabilis na panahon yung 3 petisyon na nakabinbin ngayon. Ang tagal na. Petisyon ni Tatay Digong at Tagal na. de la Rosa, petisyon ni Kong Pulong na akong abogado, Mm. petisyon ni Kitty. Kitty, pati si Kitty. So, malinaw po yan. Hindi ko sinasabi kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema, pero sa tingin ko, ang desisyon ng Korte Suprema, kung dati ayaw na nilang maglabas kasi multi-academic naman, ngayon, baka Ang magkaroon ng academic. desisyon at ang desisyon nila tingin Ang layo. ayon Ang layo, sa mga kababayan, new sa rules ano? on extradition. Pero hindi na po ako Sa katotohanan, ang pagiging magpe-predict an kung anong academic. desisyon na yan. Sa hukuman na po yan. Kaya nga lang po, hindi naman po pwedeng baliwalain ng hukuman yung sarili niyang rules on extradition. Hindi ko po hinuhulaan, hindi ko po sinesecond guess, hindi ko po inuunahan ng hukuman. Sinasabi ko lang, dahil sila nag-promulgate ng new rules on extradition, hindi po nila siguro babaliwalain. Suma total. Ewan lang Tatlong natin. isyong pinag-usapan natin. Una, Ito rin mga, ano no? dapat pa natin paniwalaan si Baka ano na din mga kababayan. Tatanggap na rin ng maleta. Diyos ko Lord. Ombudsman Remulla na meron ng warrant of arrest. Sagot, oo. Dahil sa karansa natin, ang warrant of arrest, miski hindi publish sa ICC, miski walang red notice alert sa webpage at Interpol, miski walang notice sa ating embahada sa Netherlands, ini-issue yan secretly para nga mahuli ang akusado. Pangalawa, makikidnap pwede bang makidnap si Senator De La Rosa? Ang sagot, oo, kasi walang hiya ang administrasyon ni Marcos. Walang hiya Binabalik talaga. nila ang batas. Talagang walang hiya mga kababayan. Kung anong gusto nilang mangyari, gagawin nila yon. At ang mensahe nila, kayong mga kalaban namin, wala kayong takas. Pakukulong namin kayong lahat sa tama. O pangatlo, By hook or by crook. Dahil Machiavellian ek daw sila mga kababayan. Diyos ko. Yung Machiavellian sa sa kamay ng mga mandurugas, mga kababayan, delikado yan. Lalong-lalo na nasa inyo kapangyarihan. Lalong-lalo na sa kamay ng bangag. kaya ba nilang gawin yon na kasing dali ng ginawa nila kay Tatay Digong, yung kinidnap nila sa Tatay Digong? Hindi. Hindi. Kasi nagsalita na ang hukuman, ang kataas-taasang hukuman, na hindi pwedeng mabigyan ng visa. Kataas-taasang katagal-tagalang hukuman. Aresto ng hukumang dayuhan na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. At pangalawa, may mga nakabinbin na kaso na pagkakataon para sa Korte Suprema para linawin kung tayo ba ay meron pa talagang obligasyon na makipagtulungan sa ICC sa kabila ng ating pagbibitiw. At dahil nga dito sa banta na arestuin si Senator Bato de la Rosa, sa tingin ko, magkakaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Ang aking paninindigan, well, paulit-ulit ko naman po sinasabi, wala na pong jurisdiction ang Korte. Ako po isa Hindi Korte Suprema. ng Appellate Tribunal ng ICC. Ang ICC ang wala jurisdiction, Rocky. Sa issue kung dapat pa magtuloy ang preliminary investigation laban kay Tatay Digong. Ang sabi ng 2 dissenting judges, dahil wala naman sa pilitan ang membership sa ICC at ang jurisdiksyon ay nakasalalay sa pagpayag ng mga bansa na kilalanin ang jurisdiksyon ng hukuman, wala ring pamamaraan para pilitin ang mga bansa na manatiling miyembro ng ICC. At dahil dito, may karapatan ng ICC, may karapatan ng mga bansa na kasapi ng ICC na bumitiw, gaya ng pagbitiw ng Pilipinas at gaya ng pagbitiw din ng bansang Hungary, kailan lamang. Now, dahil nga voluntary membership o pwedeng magbitiw, pero meron ding obligasyon na makipagtulungan ang mga bansang bumitiw na. Ang issue, forever ba yung obligasyon na makipagtulungan? Ang sagot ng 2 dissenting judges, hindi. Dahil kapag pinilit po sila makipagtulungan till kingdom come, dinalabag ng soberenya ng mga bansa na nagdesisyon na ayaw nilang sumapi na. Paano pa na Bagaman naging mayroong tayo, obligasyon umalis. na makipagtulungan, dapat yan gawin sa loob lamang ng 1 taon matapos ma-deposito ang instrument of ratification. At kapag hindi gumana ang hukuman, kapag hindi ginamit ang jurisdiction ng hukuman sa loob ng 1 taon matapos pagbibitiw, hindi na mapipilitan ang mga bansa na makipagtulungan sa ICC. Kaya ang boto ng 2 dissenting judges sa Appellate Chamber, wala ng jurisdiction ng ICC, dapat ma-dismiss ang Pero 2 lang tapos dissenting opinion lang pala mga kababayan. Meaning, minority. Binbin po ang kaparehong issue muli sa ICC. Ang tingin ko po, mas malaking pag-asa natin ngayon dahil malinaw na po na mali ang ginawa ng Pilipinas pagdating kay Tatay Digong. At Hindi Pilipinas, bangag administration. hindi babaguhin ang jurisdiction pagdating sa Ito mga kababayan, ang Pilipinas na kakaladkad dito sa sa kagagawa ni bangag. jurisdiction
magkaka-issue talaga kung kaya bang magbigay ng katarungan ng ICC o kung ito ba talaga ay instrumento lamang na ginagamit ng mga politiko laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Sana po, ako po ay nakapagbigay linaw dito sa isang issue na mahirap intindihin. Pero yan ang dahilan kung bakit meron tayong Spokes Out. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Maraming salamat. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli.